Naku po, mga netizens. Idol, kakaiba itong kasong ito, Idol Isa pong sundalo, mga kapatid, Idol, ang pinikot ng isang pulis. Teka muna. Pulis nagpikot sa sundalo? Okay. Idol? Sundalo Idol Sa maniwala ka sa hindi, Idol, si sundalo daw po ay natatakot kay pulis at humihingi daw po, Idol, ng saklolo sa'yo. Ngayon. Napikot So, ibig sabihin, malakas ang baka ni pulis. Pulis, yes. Ano ba mga magulang ni pulis? Pulis is babae yung babae. Yes. Ano ba mga magulang, parents, kamag-anak ni pulis? Yes. Pulis, Idol, yung tatay po ni pulis. Tatay ni pulis ay Master Sergeant sa Philippine Army. I'm sorry, Army, Idol, sundalo. Kaya nga, sundalo din. Samantala itong nagpapatulong sa atin, Sundalo din. private first class lang, kumpara sa Master Sergeant. Okay. Understandable nga naman, matatakot siya. Bukod sa meron ng connection sa police, meron pang connection sa militar. Yung kanyang inasawa na sabi niya, di umano siya pinikot. Private First Class Clark Lanuza, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rapi. Kayo po, sabi niyo, ay pinikot ni Patrolwoman Sara Lanuza na ngayon ay misis niyo. Paano po nangyari pagpipikot? Pwede ho bang pakikwento sa amin sa PFC kung okay lang? Yes, sir. Sir, bali sir, galing po ako ng Hulusulo, sir. Doon po ako nakadistino, yung unit ko po, sa parang Hulusulo, sir. Okay. Tumawag po siya sa akin na buntis daw po siya. Okay. Noong January 2018. Okay. Ngayon, sir, nagulat po ako kung bakit nasabi niya sa akin na buntis siya dahil 6 months na po siyang nasa loob po ng PNP, Philippine National Police po, sir. Okay. That time, sir. Okay. Ngayon, Kung sinabi sir, niya na buntis mo siya, may nangyayari ba sa inyo? Yes, sir. May nangyari po sa amin, sir, bago siya pumasok sa outtaking po ng Philippine National Police po, sir. Tumutugma naman sinasabi niya nung pagdeklara niya na siya ay buntis. Tumutugma naman doon sa matapos kayo ay magkaroon ng sexual contact at nagbilang ka ng buwan na maaari nga buntis na nga siya. Opo, sir. Tumutugma na po doon sa araw ng nag-contact po kami, sir. Okay. So, dapat lang panagutan mo kung nabuntis mo. Kung Yes, sir. totoo. Yes, sir. Okay. So, anong nangyari? Pinilit ka magpakasal kahit ayaw mo? Galing po ako ng Hulusulo, sir. Nagreklamo po direct yung family niya sa probo po namin, Provost Marshal po namin sa regiment po namin. Yes, sir. Nirereklamo po nila ako na nabuntis ko nga daw po ang anak nila at kailangan ko daw pong panagutan. Okay. Ngayon, sir, hindi ko po tatakbuhan, sir, kako ang anak niyo kung mapatunayan lang po na sa akin po ang bata. Bakit po kayo nagdududa na hindi po sa inyo yung bata? Dahil, sir, unang-una, sir, nasa loob po siya ng PNP that time, sir, at usually, sir, meron pong medical yan bago po makapasok sa PNP. May mga papers po yan na ipaprocess bago po makapasok po, sir. Okay. So, nagkaroon kayo ng sexual contact bago siya pumasok sa PNP. Opo, sir. At pagpasok niya sa PNP, ang gusto mong nagpapahiwatig po kayo, ibig nyo sabihin, doon na sa loob ng kampo ng PNP siya na buntis. Yes, sir. Tumawag po siya sa akin. While she was on training po yon sa loob ng PNP. Yes, sir. Correct po, sir. Nasa ongoing training po siya ng Philippines. Ilang buwan po yung training? 6 months din po sa police, parehas din po sa military. Okay, so kayo po ay nagkaroon ng sexual contact bago po sa kanyang training. Okay, chinek up po siya. Tama nga naman si PFC, bago pumasok sa training, complete medical check-up yan. So pagdating po sa loob ng training, 6 months, paglabas niya, sabi niya, buntis na ako. Yes, sir. Binilang niyo ho ba na from the time na kayo po nagkaroon ng sexual contact to the time na nanganak si baby, tumutugma ba sa 9 months? Yes, sir. Pumasok naman po nung contact namin at saka yung araw ng po, sir, ng pagbubuntis na po, sir. Okay. Pero nagdududa ka na baka hindi ikaw ang tatay, baka
doon sa loob ng kampo habang siya ay nagtitraining, merong siyang ibang lalaki na naka-sexual contact. Opo, sir. Okay. At bali sir, nireklamo po ako ng magulang niya sa Probo, sir. At hinihiling po nilang pakasalan ko yung anak nila kung ayaw nilang ma-discharge daw po ako. Ako, sir, is na-PHC lang po ako, sir. Talagang mahal ko po ang serbisyo ko, kaya nag-decide po ako na pakasalan siya. Pero ang dinidemand ko po sana, pagkalabas na po ng bata at ipa-DNA po namin. Pero hindi po sila pumayag dahil matatanggal daw po siya sa serbisyo kapag hindi kami nagpakasal, sir. Oh, okay. So napilitan ka pakasal dahil una, ireklamo ka sa Provost Marshal. Pangalawa, matatanggal sa pagka-PNP pag nalaman na siya ay nabuntis at hindi kasal bago Opo, siya sir. naging pulis. Yes, sir. Okay. Sige. So ano nangyari ngayon? So napilitan ka pakasal. After that, nanganak na si Nanganak, sir. Katuluman. Yes, sir. Nung nanganak? Nung nanganak po, sir, is, yun, sir, nagbibigay po ako ng, bali ang katotohanan, sir, is nagbibigay ako ng suporta sa bata kahit alam ko na may pag-aalinlangan ako na hindi akin ang bata. Okay. Yun po ang katotohanan, So, sir. Dahil responsibilidad ko naman yun, sir. Paano po na-solve yung problemang pag-aalinlangan mo na baka hindi siya yung bata? Sir, unang-una po, sir, kinokontak ko yung si Sarakin Lanusa. Kinokontak ko po siya na sana makapag-usap kami kung ano ang dapat gawin. Pero wala po siyang ginagawang aksyon, kundi magtago, mag-alibay na busy siya. Marami po siyang sinasabi na mga bagay-bagay para lang po umiwas sa problemang ito, sir. Okay. Merong DNA test result dito. Sino nagpa-DNA? Ako po, sir, ako po ang nag-pursue na ipa-DNA ang bata kahit nalabag sa loob nila, sir. Ginawan ko po talaga ng action, sir, para mapatunayan ko kung akin po talaga yung bata, sir. Okay, marami na kasi agad nagsasabi, kung nadududa ka, di pa DNA. Okay, paano mo nasabing pinikot ka, nagkaroon kayo ng sexual contact? Sabi ni Vance Permalindo. Ito na po yung DNA test result sa ECDNA. ECDNA is a very reliable DNA testing firm. Ito po yung palagi namin takbuhan, puntahan, at napakarami na po itong nagawa, itong DNA dito po sa programa. At talaga namang very satisfied po lahat ng mga sumailalim na mga inilapit namin po sa kanila sa DNA testing. At siya nga pala, ang DNA test po, it's 99.9% accurate. Tuldok lang po yung possibility na hindi. Very, very accurate po itong DNA. Tinatanggap po ito sa korte. Kahit sa ang korte sa buong mundo, tinatanggap po ito. Okay? Unlike sa lie detector test. Pero itong DNA, tinatanggap to. Now, kausapin natin. So ano gusto niyo bang mangyari, PFC? Siya nga pala, sa DNA test, ito na ha. Sabi ko, PFC, huwag kang masalita ha. DNA test result. Kailan pa ba natin bitin yung mga tao? Pipintahan ko nyari. Ang dami nag-aabang, idol eh. Ito na, pipintahan ko. Pipintahan ko. Probability of paternity, si PFC at saka itong baby nila. Ilang taon na po yung baby? 2 years, may kita po, sir. 2 years, The probability na si PFC Clark Lanusa ang tatay ng baby ayon sa DNA test result ay direct. Laksan. So paninindigan mo ito ha, PFC, kung ano man resulta. Yes, sir. Okay, ito na. 0.00000.0. Meaning, hindi po talaga ikaw ang tatay. Tama nga talaga yung duda nyo. Yes, sir. So, anong gusto nyo mangyari, PFC? Sir, ang gusto ko lang po sanang mangyari is mapatunayan kung sino talaga ang may pananagutan sa batang yon, malaman kung sino talaga, at gusto ko po sanang mapaanal Yung kasal. yung kasal namin, sir, at mawalang bisa yung pangalan ng bata sa apelido ko po, sir. Okay. Yun lang po, sir. Attorney Garrett, tawagan. Okay. Kausapin natin yung tatay ng inyo pong misis.
Si Master Sergeant Geoffrey Ocampo, Philippine Army. Magandang hapon po, Sarge. Magandang hapon po, Idol. Sarge, meron pong DNA test result dito. Galing po sa ECDNA. Ito po yung kumpanya na pinupuntahan din po namin para sa DNA testing ng mga lumalapit sa amin. Sir, lumitaw sa resulta na hindi po si PFC Clark Lanuza ang tatay po ng inyo pong apo kay Patrolwoman Sara. Pwede ba sir na si Mrs. ang magkakuan sa nung kasama ako sir nung pina-DNA yan Apo. sa Sinclair dito sa may tapat ng issue sa Clark. Apo. Ay sa ngayon sir ganito yan duda lang ako diyan sa kuan na yan. Pwede bang ibigay ko kay Mrs. po sir at siya mag-explain? Sige po, si Mrs. Si Madam Evangeline Ocampo. Ito po yung mother ni Patrolwoman Sara Lanuza. Ma'am Evangeline. Yes po, sir. Bakit po kayo nagdududa sa DNA test result, ma'am? Hindi naman, sir, kami duda. Gusto ko lang ma-clear din po. Kasi si Master Sergeant Lanuza, yung tatay ni Clark, ang nag-contact po ng kung saan madi-DNA ng agency ng clinic kung saan i-DNA. Ngayon po, pumayag kami. Ngayon, ang explanation po dun sa St. Clair, sa DNA, ang explanation po, yung specimen po, dadalhin sa Australia. Australia? Doon po, opo, doon po manggagaling ang result. Tawagan nyo yung ECDNA test, yung ECDNA, Odette, yung ating suki. Okay, kasi dito kami palagi nagpapatesting po ECDNA. Dadalhin daw sa Australia, okay. Sige Yun po. po ang explanation ni Master Sergeant Lanuza sa amin. Dadalhin daw po sa Australia, then babalik po dito yung official result. Okay. Tapos nung paglabas po, wala pa pong 2 weeks, lumabas na po yung result. Mga 12 days po. 12 days. Opo. Gano'n naman po talaga, maski po sa amin, kapag kami po ay nagpapa-DNA test ng mga complainant namin, tama po, 2 weeks, wala pang 2 weeks po, nandiyan ang resulta, lumabas na. Andito na po yung results. Tapos, tinanong ko po, ang collector ang tinatanong ko lang naman po si Master Lanuza. Ang sabi ko, Master, ang collector po na nakita ko ng specimen ay babae. Okay. Bakit dito sa result, naging lalaki ang collector? Sabi Okay. ko. Okay. Ang sabi niya, may kinontak po siya sa cellphone. Ito kausapin mo, Mrs., sabi niya. Okay. Yung dinala daw po sa Tarlac ay sa Pampanga, yung specimen. Doon daw po in-study yung specimen sa Pampanga. Okay. So, taga Pampanga po ang sumagot. Di tinanong ko po, ang nakita kong kolektor ng specimen ay babae, bakit po naging lalaki, ma'am, ang nandito sa pangalan? Ang sabi po ng taga Pampanga, you just admit the truth. Just admit the truth. Yun lang po ang sagot sa akin. Nay, ma'am, ganito pong gawin natin. Kung nadududa po kayo, gusto niyo po for the second time, ako pong kagastos, pa-DNA tayo ulit, DNA test, okay sa inyo? Opo. Kausapin niyo po yung asawa ko. Sandali po, mama, kausapin ko po si Hilda Serrano, DNA consultant, ECDNA. Ma'am Hilda Serrano, magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay. Meron po kasi kayong kliyente na meron po silang katanungan sa DNA test result na pinagawa po sa ECDNA. Yes po. Yung nag-collect daw ng specimen ay babae, bakit nakalagay sa records sa papel lalaki, pangalan ng lalaki at dinaldo sa Australia at 12 days lang tapos na. Pwede yung paki-explain? Ganito po yun, sir. Ang nag-connect sa kanila, babae po. Pero ang Okay, paki-ayos nga yung signal ni Ma'am Hilda. Odette, tawagan natin ulit. Alright. Master Sergeant, meron kayong gusto sabihin? Master Sergeant Ocampo? Sabihin ko raw. Okay.
Hello, Idol. Yes, sir. Sarge, may sabihin kayo, Sarge? Maghintay lang po ako. Ang makuha ko lang si Jan, Idol. Sarge, may suggestion po ako, Sarge. Gusto niyo ipa-DNA test natin one more time. Ako hong gagastos. Salamat naman po, Idol. At yun ang isang problema ko nga, Idol. At medyo... Sige po. Salamat, Idol. At ako, araw-araw ako nakikinig sa programa Thank you mo. po. Thank you po, Sarge. Sige, sandali po, Sarge, para naman masagot yung ilan sa mga katanungan nyo kanina. Pati katanungan po ng misis nyo, si Madam Evangeline. Ma'am Hilda? Ma'am Hilda? Yes po, sir. Okay, sorry po. Naputol tayo kanina. Opo. Paki-continue po yung paliwanag nyo. Opo, ganito po yun. Kinolektahan po sila ni ma'am, babae po talaga yung nag-collect sa kanila. Kasi po ang in-charge po namin doon para pumirma ng mga documents nila yung amin pong head medtech. Pero wala naman pong nabago doon sa mga sample nila. Ang kinu-question lang nila, bakit yun pong lalaki ang nakapirma? Dahil po siya po yung head medtech namin doon. I-verify po niya kung yung mga sample na kinolekta po ng babae ay sa tamang tao po. Kaya pinirmahan niya, ibig sabihin po ng pag-sign niya, yun po ay legit po ang pagkolekta at saka po tama po yung mga tao na kinolektahan. Okay. Alright. Now, yung pangalawang katanungan niya po, Madam Hilda, dadalhin pa raw sa Australia yung sample. Bakit ang bilis naman, 12 days lang, dumating na agad yung result? Ito po yung sinasabi namin talaga, 2 to 3 weeks di po ba, sir? Opo. Ngayon po, kaya sinasabi namin 3 weeks kasi po minsan nadidelay po siya due to, may mga ano po, may mga ibang mga dahilan. Pero po, pag maaga naman, sinasabi naman po namin, pag maaga siyang dumating, mas maaga po namin ipapadala. Wala naman po yun. Kung gusto po nila, pwede naman po nilang i-verify sa amin yun. Alam po namin ito, matagal na po nilang nirereklamo ito. Pero ina-assure po namin sa inyo na 101% tama po yung result nila. Wala pong nagbago doon. Ganito po, ma'am, para naman mapagbigyan natin itong si Master Sergeant Geoffrey Ocampo, yung tatay po nung asawa ni PFC Lanuza, ipapa-DNA test natin ulit. Siguro baka iniisip nila, baka nagkapalit-palit sa sample, nagkaroon ng problema sa koleksyon at nagkaroon ng switching. Sige po, sir. Sige po. Okay lang po ba, ma'am? Opo, okay po. No problem po. Okay na okay po sa amin yun. Ay, salamat. Okay. Ayan, Master Sergeant Ocampo. Master Sergeant Ocampo, Mrs. Yes, Ocampo. sir. Opo, Yes. sige. Okay, sige po. Ipapa-DNA test po natin agad-agad at gastos ko po. Okay? Salamat. Pero ito lang po, kung kapag lumabas, kung ano po yung lalabas na resulta sa pangalawang DNA test, hindi niyo na po kailangang questionin. Kung halimbawa po lumabas sa pangalawang DNA test result, sa pangalawang DNA test, ang result ay hindi talaga tatay si PFC ng anak ni Sarah, ng apo ninyo kay Sarah, tatanggapin niyo po yon. Yes, sir. Bilang ama po, sir, natural lang naman na inaalam ko yung problema ng anak ko. Ngayon, ang gusto ko lang pong mangyari, sir, gusto kong malaman po sa dalawa kung sino talaga ang nagsabi ng totoo, yung anak ko o yung sa kabila kay PFC Clark. Yun nga, sir, ang gusto ko sana mangyari na pa-DNA. Opo. So, sir, may tanong na po ako sa inyo, Sarge. Halimbawa, sa pangalawang DNA testing natin, lumitaw na hindi pa rin talaga si PFC Lanuza ang tatay. Sino ho kaya ang tatay sa inyo pong pagpalagay? Hindi ko po, sir, masagot yan. At yung anak ko na po, sir, ang nakakaalam nun. Yung anak nyo po ay makipag-usap po sa amin. Kanina pa po namin pinakontak. Ibigay ko na lang po, sir, ikong number. Andito kay Mrs. At wala po akong dalang cellphone. Sandali Opo. po, sir. Sige po, sige po. Ito na. Sandali po, sir. Bawal daw po sa classroom nila ang phone. Nasa classroom po. Okay na po, sir. Huwag nating Sarge, huwag nating guluhin. Nag-schooling pala, sir, Opo. ng investigation ito. Nasa schooling. Okay, huwag nating guluhin. Okay na po yan. So, yun na lang po, Sarge, ipapa-DNA test natin. PFC, Lanuza, make yourself available probably early next week. Kami ang gagastos.
for the second time, magpapa-DNA test kayo. Yes, Yung sir. baby. Ready po ako, sir. Okay. Ready po ako, sir. Alright. Sandali lamang. Doon sa katanungan mo naman, si Atty. Gary Tungol, ang sasagot dyan, na para pawalang bisa yung kasal at alisin yung pangalan mo doon sa birth certificate ng bata. Okay, Atty. Garrett, Yes, Sir Rafi. narinig mo yung tanong ni PFC Lanuza, yung kanyang kahilingan. Possible ba yon? Yes, sir. Possible po, Sir Rafi, no? Again, kahit very unfortunate itong nangyari kapag hindi niya nga anak, fortunately, kaya natin ipawalang visa po yung kasal. Under our family code, one of the grounds for annulment of a wedding is fraud. And one kind of fraud na pasok po dito is that at the time of marriage, ang iyong babaeng pinakasalan ay nagdadalang tao na hindi po sa'yo. Dito po, I like the approach is may secondary DNA test po tayo kasi doon natin malalaman yun po yung time of discovery kung sa kanya ba or not. Kapag hindi kanya, mabilis lang po ang annulment nito. And then kasama po sa order of annulment, yung correction po ng birth certificate to say na hindi na nga po talaga anak yun, Sir Rafi. At yung sinasabi po ni PFC Lanuza, yung mga nagastos niya sa ospital, yung mga suporta, sustento, pwede ba niya mabawi yon? Definitely, Sir Rafi, during the course trend ng annulment, no, pwede niyong hingin yung damages na yun. Kasi sa totoo lang, hindi naman dapat siya yung gumastos para sa anak lang. Iba. Secondary, isa lang ipaalala po na yung ganitong situation kung kailan pinilit siyang makipagkasal, pwede nga po siyang pumasok under a criminal case, no? Tinatawag nating light threats or coercions. Pag pinilit ng isang tao gumawa ng isang bagay na hindi naman illegal, then may kaparusahan pa rin po yun, Sir Rafi. Okay, salamat Atty. Garrett. At least alam na No ni problem. PFC Lanuza yung kanyang karapatan at narinig naman ni Master Sergeant Geoffrey Ocampo, Philippine Army, yung paliwanag. So, Master Sergeant Ocampo, hintayin na lang po natin yung result ng DNA test, yung second. Salamat po, Idol. Maraming salamat po, Idol. Sige po. Magandang hapon po, Master Sergeant Geoffrey Ocampo, sir. Magandang hapon din po, Idol. At magandang hapon din po kay Madam Evangeline Ocampo. Okay, PFC, Hello. Clark, sige po, next week po, schedule po namin yung inyong DNA testing at hopefully first week ng February, meron na po yan, result. Okay? Yes, sir. Sir, may naka-open pa po ba yung sila ma'am at si Sir Ocampo? At may message lang po ako sa kanila. Oh, sige, sige. Sarge, Sir? Master Sergeant, Mrs. po ito, sir. sino po kayo? Kayo po si Mrs. Ocampo? Yes, sir. Opo, ma'am, may message daw po sa inyo si PFC. Go ahead po, PFC. Meron kayo message kay... Yun pong reklamo ni PFC Clark Lanuza, yung request po niya na annulment, approve naman po sa amin yon. Yung matanggal ang apelido ng bata na another request niya, approve naman po namin yon. Hindi naman po kami naghahabol sa kanya. Yun nga po, Ano ma'am. naman po ang request niya, approve naman po sa side sa family namin. Hindi, ma'am. Mali po yung ganyo. Mali po yung sinasabi nyo. Ang tagal ko na pong naghihintay. 2 years na po akong naghihintay. Puros ang sinasabi nyo lang, pangako lang ng pangako. Hindi po kayo gumagawa ng action, ma'am. Yan po ang katotohanan. Nagtatago po kayo. Nagtatago Hindi nagtatago kami yung anak nyo. nagtatago, di ba? Naging pasyente pa kita, nagkikita tayo sa hospital, pasyente kita. Hindi kami nagtatago. Naging mabuti ako sa inyong kwan. Naging mabuti ako sa pamilya nyo. Tinolerate nyo po yung anak nyo. Yan po Hindi ang po katotohanan, ma'am. tinolerate. Naging mabuti ako sa buong pamilya mo. Sa buong pamilya ni Sarah. Pero anong ginawa nyo? Binaliktad nyo ako, niloko nyo ako. Kahit wala akong kasalanan. Hindi lang yung pagkatao ko, kundi yung bilang isang sundalo ko, sinira nyo, ma'am. Anong sinira ko? Sabihin mo. Sige, anong sinira ko? Ako nurse, ako hindi kita sinisiraan, hindi kita kinukwento sa hospital. Sige, sabihin mo. Galit ka Ma'am, sa akin? yung pagrereklamo niyo, ma'am, yung pagrereklamo niyo sa probo, ma'am, hindi niyo ba ako sinira nun, ma'am? Na dapat level lang namin mag-asawa yun, nagreklamo kayo agad. Dahil sa pagtatago ng anak nyo, yan, hindi siya nagpapakita. Umuwi ako kahit risky. Galing ako ng hulo, ma'am. Risky yung hulo, umuwi ako para humarap sa probo. Anong ginawa ng anak nyo? Nagtago, hindi humarap. Hindi ba nasira yung kwan ko nun, ma'am, reputasyon ko bilang isang sundalo? Hindi ko natapos yung schooling ko, ma'am, dahil sa problemang yan na dapat ngayon natapos ko. Pero dahil sa problemang yan, sinarap ko kahit anong hirap, pagsubok na dapat na harapin ko, ma'am, dahil sa ginawa nyo. Ito lang ako ngayon, ma'am. Lumalaban pa rin ako kahit sa mga ginawa nyo sa akin, ginawa ng pamilya nyo sa akin na panluloko. Ito pa rin ako, ma'am, lumalaban.
Tapos ka nang magsalita, Clark. Tapos ka nang magsalita. Sir, pwede na ako Sige po, magsalita. go ahead po. Ma'am Evangeline, go ahead po. Ganito po, ma'am. Ay, sir. Naka-undergo training po yung anak ko. Ngayon, nabuntis siya. Tinawagan po ako ng PNP. Ngayon, natanggal po siya sa training. While naka-undergo training, tinanggal po siya. Tinawagan ako. Tinanong ko yung anak ko kasi 3 years silang mag-boyfriend ni Clark Lanusa. Tinanong ko yung anak ko kung sino ang nakabuntis sa kanya. Kasi June, nakabakasyon siya ng RNR, sila Nusa. Opo. Magkakapit-bahay lang po kami. Opo. Ngayon, nakabakasyon siya. Ang itinuturo ng anak ko na nakabuntis sa kanya, si Clark, natural, siya po ang ipapatawag ko sa provost. Opo. Opo. Ngayon, tinawagan po siya ng unit to report to unit niya, mother unit niya sa SOCOM. Opo. Tinawagan Hindi ako tinawagan, ma'am. Hindi ako tinawagan ng unit ko. Ako po yung mismong sumaludo sa CEO ko. Kahit tawagan niyo po si Sir Arman Guevara, Captain Arman Guevara, sumaludo Teka po muna, ako sa kanya Clark. bilang CEO ko. Pagtalitain mo muna. Pinatawag niyo ako sa probo na dapat part lang namin mag-asawa. Nagreklamo kayo agad. Hindi niyo inalam yung sitwasyon naming mag-asawa. Nireklamo niyo agad ako. Sinira niyo agad yung pangalan ko sa regiment. Teka, Clark, makinig ka muna kasi nagpapaliwanag naman ako sa totoong nangyari. Okay, ma'am, pwede makasingit, Mrs. Ocampo. Wala Yes, bang po. nabanggit sa inyo yung anak nyo? Pasensya na, ma'am, sa tanong Opo. ko. Na meron siya naging boyfriend while she was inside the camp on training? Wala po, sir. Wala po. Kasi wala po kaming contact. Nung nakapasok na po siya sa PNP, bawal na raw po ang cellphone. Hindi, ibig So, sabihin, wala ma'am, na kaming kaya nga, ma'am, contact. habang nandun po siya sa kampo, hindi kaya posible na nagkaroon siya ng boyfriend doon? Habang siya po ay nagtitraining? Yun na nga po, sir, ang hindi ko alam kasi wala na po siyang contact. Malayo naman po, sir, ang Nueva Ecija at saka Pampanga. Bawal daw po ang cellphone while naka-undergo training. No, ang ibig ko sabihin, ma'am, sa loob po ng kampo, habang siya po ay nagtitraining, kasi pag training ka, staying ka sa kampo, di po ba? Opo. O, baka habang nagtitraining siya sa loob ng kampo, meron siya nakilala doon na lalaki at naging boyfriend niya at may nangyari sa kanila. Yun na nga po, wala po akong alam kasi nga po, hindi naman siya tumatawag ng cellphone dahil bawal nga po ang cellphone. Ah, okay. Confiscated po ang cellphone nila. Okay. Kaya wala po akong alam. Sige po. Ma'am, sabi niyo naging pasyente niyo po itong si PFC. Ano po yung trabaho niyo po, madam, kung matanong ko? Nurse po ako sa Fort Magsaysay Army Station Hospital, sir. Okay. Nurse kayo doon sa Fort Magsaysay. Opo. Okay. So anyway, madam... sir, ituloy ko po yung kwento, yung sige po. overview, kasi nagagalit siya eh. Sige po, go ahead po, ma'am. Ngayon, nung natanong ko yung anak ko na siya ang itinuturo, kumuha, naniwala naman sir ako kasi 3 years po silang mag-boyfriend. So naniwala naman sir ako. Ngayon, pinatawag siya, 3 days na siyang nasa bahay, hindi pa siya nagpapakita sa unit. So follow up ako sa unit. So pinatawag po siya. Pinatawag, tapos nakiusap naman, hello sir? Opo, ma'am. Tapos nakiusap naman yung tatay niya, napag-usapan na lang. So nag-agreement na nagpunta sila sa bahay, magpakasal. So ang sabi ng asawa ko, sige, punta kayo sa bayan, maghanap kayo ng attorney na magkasal sa inyo. While nasa bayan po sila po ang naghanap ng attorney na magkakasal sa kanila sa bayan. Yun nga, ma'am. Ang agreement natin, ma'am, mag-DNA po muna tayo bago kami ikasal, pero hindi po kayo pumayag dahil gusto nyong ikasalagad ako sa anak nyo dahil matatanggal sa serbisyo. Pero ang hiling ko po, pagkatapos na po ng DNA result, pero anong ginawa nyo po, hindi po kayo pumayag. Teka muna, Ma'am, Clark. ano masabi nyo? Namin ako sa Okay, sandali, PFC makatanong. Kung halimbawa, tumanggi ka, anong nangyari? Anong mangyari? Pwede ka naman tumanggi kung gustuin. Ito, tanong po ng mga netizen. Ba't hindi ka tumanggi? Sir, hindi po ako tumanggi kasi natakot na rin po ako. Unang-una, natakot na rin po ako sa serbisyo ko na baka matanggal po ako bilang isang sundalo dahil mahal ko po ang serbisyo ko, sir. Okay, nireklamo ka sa Provost Marshal na parang Yes, sir. nanloko ka ng buntis ka ng lalo pat pulis. At ito pong si Madam Evangeline, nurse sa Port Magsaysay. Okay, sige po. Ma'am Evangeline, usap na lang po tayo pag lumabas po yung second DNA test result. Okay lang po, Ma'am Evangeline?
Sir, sagutin ko lang po muna yung isang accusation niya. Sige po, ma'am. Nasabi niya, kanina kasi, ang una na narinig ko, gunshot wedding daw. How come, sir, na nagang gunshot wedding yan? Shotgun. Ay sila, shotgun wedding. Eh, sila ang kumontak, naghanap ng attorney, tapos kailangan daw pumirma kaming mag-asawa. So, nandito kami sa bahay, humaghag kaming pumunta kay Attorney Inton at pipirma daw kami. Sabi ko, kailangan pa ba kaming pumirma? Eh, nakahustong gulang na kayo. So, pumunta kami doon, pumirma, kailangan daw. Huwag kayong magsinungaling, ma'am. Huwag kayong gumawa ng kwento. Ilabas yung katotohanan dahil ako yung naagrabyado dito, hindi kayo, ma'am. Huwag niyong itolerate yung anak niyo. Panginoon, huwag mo akong gawing sinungaling. Ever since ako'y nurse, Ibinigay niyo na sa akin. Lahat ng parusa, ibinigay niyo na sa akin bilang isang tao, bilang isang sundalo, ma'am. Kaya huwag niyong pagtakpan yung pagkakamali ng anak niyo. Dahil lang katotohanan, ayaw niyo. huwag mo ako gawing sinungaling, Clark. Ever since bawal ang isang nurse magsinungaling, huwag mo akong gawing sinungaling. Yan pa nga na nagbanta kayo sa magulang ko. Nai-demote niyo ako, nagbanta kayo sa tatay ko na may sakit, na halos mamatay na, magbigay lang ng suporta sa bata. Dahil nangihingi ako ng pirma niyo para mag-direct sa ATM. Mag-direct sa ATM ng ni Sarah, ayaw niya. Ayaw niyang pirmahan. Ayaw niyang pirmahan. At yung Yan, Clark, sa inyo lang mag-asawa yan, sana. Nagreklamo pa siya sa taas. Ongoing ako schooling noon na nangihingi siya ng additional na dagdag. Hindi ako nangihingi. Kayong mag-asawa yan. Ako, sana pagtapos na ng DNA ng bata, saka ako magdadagdag. Pero anong ginawa niyo? Nagmatigas kayo? Ayaw niyong ipa-DNA yung bata? Ako pa ang nagpilit sa inyo. Yung si Sarah Kinukampo, walang ginawa kundi mag-alibay, magtago, mangako ng kung ano. Hindi kami umayaw kung talagang ayaw. Umabot na ng 2 years, ma'am, na nakaploating ako sa problemang ito na hanggang ngayon hinaharap ko. Hindi kami pumayag. Sandali. Odette, pwede natin tawagin spokesperson ng PNP. Kayang solving to eh. Hindi, totoo. Kasi nasa loob ng training itong si patrolwoman for 6 months. Yes po. Meron lang ako ilang katanungan sa PNP. And then, pangalawa, kung talagang confined lang sa quarters, headquarters, o sa training camp at di siya nakakalabas, ipa-DNA test lahat ng mga trainer. Hindi, kasi mga trainer nila, may mga lalaking trainer yan, hindi naman babae. So, lahat ng trainer doon, matataas ang rango, mababa, lahat. Kasama na yung cook, lahat. Ipa-DNA test. Magkaalamanan yan. Di ba? Ito yung magsusolve sa... Kung halimbawa, mag-deny itong si patrolwoman, kung saka sabihin ni patrolwoman, wala talaga. Si ano talaga, si PFC Clark, kahit na meron ng result ng DNA for the second time. Sabi niya, wala talaga, wala. Hindi ako nakipagtali kahit kanino. Then, obligahin yung mga opisyal doon sa training camp, lahat ng mga lalaki doon, nung nasa loob ng kampo, habang nasa training itong si patrolwoman, lalabas yun. Sino tatay? Kung sinong tatay. Yes, either. Di ba? Kausapin natin ngayon si General Usana, ano ba ang sistema sa training? Lalo pat kung babae ang nagtitraining sa pagka-policewoman. Ano bang setup? Paano ba yung living quarters? Meron ba silang kahalo na mga lalaki? Or nakaseparate ang O nakaseparate sila? O puro babae ba? Pati yung trainer nila, babae? O merong lalaki na mga trainer? Exactly, idol. Di ba? Pag sinabi, yes, merong mga lalaking trainer, aba, ipadinitis yung mga lalaking trainer. Ganun lang yung kasimple. Kung talaga hindi nakakalabas yung trainee, talagang totoo naman, alam ko mahigpit yan, then ipadinitis lahat ng mga lalaki doon sa training camp. Yun ang magbibigyan ng solusyon sa problema. Kung magmamatigas si Patrolwoman Lanuza, sige, mamaya makakausap natin si Brigadier General Ildebrandi Usana tungkol dyan. For the meantime, mag-news break muna tayo. Sige. Salamat po, PFC Clark Lanuza. Ipapadinitis namin po kayo for the second time. At pati yung baby. Salamat po, Madam Evangeline Ocampo. Sir, pahabol lang po, sir. Pahabol, opo. Yung request niya na matanggal ang apelido ng bata, okay lang sa amin. Yung request niyang annulment, okay lang sa amin. Hindi kami nakahabol, sir. Okay. Sila ang nakahabol sa amin So, po. ma'am, ano yung hindi okay sa inyo, ma'am?
Po? Ano yung hindi okay sa inyo? Ang hindi lang okay sa amin, sir, noon, ang hindi lang Hindi, ngayon ma'am, anong ang hindi okay sa inyo ngayon? Yung gagawa ng kasulatan na walang pakialaman, yan, 40 naman kako yan. Pang hindi kako, pang barangay, 40 yan. Okay, kaya ma'am, so ma'am, ano yung ayaw nyo ngayon? Ang ayaw ko ngayon, yung nagsisinungaling si Clark, ako ginagawa niyang sinungaling, Okay. pinupulyawan niya Sige, ako. ganito na lang po. matanda ako, PPFC, sinungaling pa ba? PFC. Kwento, nagmamalinis ka na ngayon, ma'am, dahil umarap na tayo kay Sir Tulfo. Pero dati, napakayabang ng pamilya mo sa akin, sa pamilya ko. Yan ang totoo, ma'am. Huwag kang magmalinis, ma'am. Ipakita mo yung totoong ugali mo kung ano kayo. Kung gaano niyo ako binaboy, kung gaano niyo ako pinahiya. Bilang isang sundalo, bilang isang tao, ma'am. Kaya huwag kang gumawa ng kwento na labag. Na porkit karap mo si Sir Tulfo is nagmamalinis ka, ma'am. Huwag ganun, ma'am. Sabi mo ang katotohanan dahil lalabas talaga ang katotohanan na to, ma'am. Okay. Sige po. PFC, ganun na naman po. Magpapa-DNA test tayo, ha? At Madam Evangeline, after 2-3 weeks at the most, malalaman na po yung final result. Okay, ma'am? Opo, sige Magandang hapon po, Madam Evangeline. Salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Madam. Opo. Thank you po. PFC Lanuza, maraming salamat po sa time ninyo. Huwag niyo ibabang telepono. Kakausapin po kayo ng staff para doon sa scheduling. Ano po? Maraming salamat po, Sir Tulfo. Maraming salamat po, sir. Opo, PFC. Okay. Okay, konting komento lang po. Bago tayo mag-news break, konting komento lang po galing po sa ating netizens. Galing po kay Mel Lacson. Ginamit lang si Clark para i-save ang anak nila. Mautak ang family ni Sarah. Sabi naman po ni Dane Alaan Mendez, nakakahiya ang pamilya na yan. Namikot lang para mawala lang ang kahihiyan. Sabi naman po ni Bay Suzy, nakakahiya bakit ipipilit sa hindi naman pala ama ng bata. Naghanap ka pala ng panakit, butas kahihiyan. Nakakahiya kayong pamilya. Okay. Dapat talaga si girl ang tanungin at magpapatunay kung sino talaga ang tatay. Alam mo, malaking skandalo to Opo. kapag dumating yung second DNA test result na magkukumpirma na talagang hindi si PFC Clark ang tatay, then there is something wrong sa pagtitrain ng mga policewoman natin. Opo. Meron nangyaring kababalaghan sa training camp. Doon kung saan man nangyari, nagtitrain ng mga babaeng gusto maging pulis. At dapat ito pa imbestigahan ng PNP. Hindi ko titigilan to hanggat hindi mahalungkat at malaman kung sino ang tatay nitong bata.